Si Senator Amy Marcos tinawag na sinungaling itong si Ramila Madriaga kaugnay ng mga pahayag nito sa impeachment proceedings na Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. May detalye dyan si Bombo Angelo Aganan. Puro kasinunghalingan at walang katotohanan. Yan ang mga sinabi ni Senator Amy Marcos sa mga naging salaysay ni Ramil Madriaga sa naging impeachment proceedings ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. Partikular na sa umunay pagbuo ng unity team noong 2022 elections. Sa isang pulong balitaan, isinalaysay ni Marcos ang umunay pagbuo ng unity team. September 2021 aniya nang itulak niya ang Marcos Duterte tandem kung saan ibinunyag ng senadora na ang orihinal na plano ay sinooy Davao City Mayor at ngayon Vice President Sara Duterte ang tatakbo bilang pagkapangulo at si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. naman sa pagka-vice presidente. Marinding itinanggi ni Marcos ang aligasyon sa umunay na pagkasunduan na term sharing sa likod ng pagbuo ng unity team at tahasang sinabi na puro kasinunghalingan ang mga naging pahayag ni Madriaga. Dagdag pa niya, hiwa-hiwalay umano ang mga naging galaw ng iba't ibang grupo noong panahon ng paghahanda para sa halalan. Ako bilang senador at kapatid ni Bonget, 10 ng mga tunay na nakakaalam ng pangyayari ay may moral na pananagutan na pabulaan at itama ang nakakasukang kasinungalingan ni Madriaga. Inuulit ko, sinungaling ka, Madriaga. No such thing as yung mga term, ano ba yan? Paghahati ng term, ano ba yun? Sinabi na meron daw alyansa and magte-term sharing. Nako, talaga naman kasinungalingan yan. Upang patunayan ang kanyang pahayag, naglatag si Marcos ng timeline ng mga pangyayari noong 2021, kabilang ang mga pulong, paghain ng kandidatura, at mga naging desisyon ng mga pangunahing personalidad. Ayon sa kanya, si Pangulong Marcos ay naghain ng kandidatura bilang Pangulo noong October 6, 2021 nang walang katandem, habang patuloy pa ang pagkikipag-usap sa iba't ibang panig. Dagdag pa niya, ang pagtakbo ni Duterte bilang Vice Presidente ay resulta ng hiwalay na desisyon at hindi bunga ng anumang kasunduan sa pagitan ng mga kampo. Iginit din ng senadora na walang direktang kinalaman ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP laban sa naging pinal na tambalan at hindi rin umano totoo ang mga pahayag na may basbas o kasunduan mula kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa naturang usapan. Makikita nyo, September 8, dineklara na Go Duterte na ang standard bearer. Walang Bongbong, walang Sara. October 6 pa lang nag-file na si Bongbong na mag-isa. Kaya magtataka ka talaga ng totoo. Hindi yung sinasabi ni Madriaga na kaming magkapatid, pumunta kay PRRD para mag-term sharing deal. Walang ganon, walang alam si PRRD, kasinungalingan nyo. Sa gitna ng mga katanungan kung maapektuhan ang kanyang pagiging hukom sa posibleng pag-akyat ng impeachment case sa Senado, sinabi ni Marcos na mananatili siyang bukas sa ebidensya at walang kinikilingan. Iginit din ng senadora na ang kanyang mga pahayag ay walang direktang kaugnayan sa anumang proseso ng impeachment, kundi paglilinaw lamang sa mga umunay maling impormasyon na inilalahad ni Madriaga sa pagdinig ng Kamara. Sa huli, binigyan din ni Marcos na patuloy niyang ilalantad ang aniyay mga hindi totoong pahayag, lalo na kung may kinalaman ito sa mahalagang usapin sa politika at pamahalaan. At yan muna ang mga latest updates mula dito sa Senado. Ako si Bombo Angelo Aganan and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.